first time namin mag-met in person. So, syempre si Lola mo nag-iyas naman. Charot, sino bang hindi mag-iyas, diba? Apam na yan. At saka ang bait, pero malaki ba o hindi? Syempre. Welcome back sa aming channel. So, ipagpatuloy natin guys ang ating story time about kung paano ko na-met si Mr. at kung kailan kami kinasal. So, nung pumunta siya, last time yung nagkwento ako sa inyo, hindi ko yun natapos, diba sinabi ko na ipagpapatuloy natin. So, may episode 2, andito na guys. So, bago natin umpisahan pala guys, so, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please consider subscribing and then, please like and share and click na rin yung notification bell para mag-upload kami ng new videos, ma-notify kayo guys. So, yun na, binisita na ako ni Mr. sa Pilipinas. Nagstay siya ng 1 month doon. So, that day na first met namin sa airport, sinundo ko siya guys, kasama ko yung ate ko at saka yung pamangkin ko na dalawa. So nag-abang-abang kami doon, tapos may dala-dala pa akong karatula na welcome to Philippines, ganon, after how many days. What was the, babe? Yeah. What was the poster that I made? The coaster? The poster, remember when I picked you up in the airport? The first time we met. Now I get to after 100, like something days. 1,150 days. Yeah. Or now I see you. Or I see you after like that. Yeah, napaka-sweet guys, super, very. Pero hindi namin na-videoan kasi noon hindi pa naman uso-uso yung mga video ganon. Picture lang guys. Meron ako picture, so i-attach ko dyan. Na. You have it? I think I do have a picture. So, yun na. Tapos, nag-check-in na kami guys sa hotel. So, ang tanong dyan, first meeting ba kung may nangyari sa amin ni Mr. Sasagutin ko yan mamaya guys. So, syempre, 3 years kami guys na LDR. Pero everyday talaga yung communication namin ni Mr. nung LDR pa kami, nasa US siya, tapos ako nasa Pilipinas, tapos after 1 year kaming nag-video chat, ako sa Pinas, and then after that 2 years ako sa Hong Kong, so nag-video chat pa rin kami every day talaga yan guys, constantly talaga kami yung communication namin, walang palya guys, kasi yun talaga yung susi ng magandang relasyon guys, kung may open communication kayo every day talaga yung communication. Tapos kasi pag hindi kayo nagko-communicate, walang update sa isa't isa, diba? Yun yung tips ko sa inyo guys, kahit ano pa yan ka busy, kung mahal mo ang isang tao, pagbibigyan mo talaga yan ng time. Kasi pag sinabi mong busy ka, gagawa ka talaga ng paraan para mabigay mo yung time mo. Kasi yun lang yung mai-offer mo. Kung LDR kayo, time talaga sa isa't isa. Mag-video chat kayo, ganun, para yung relasyon nyo is ma-maintain ninyo guys. Tapos understanding, bawal magsilos-silos. Magsilos din minsan, pero i-control nyo rin yung pagsisilos nyo. Kasi yung mga apam guys, ayaw nila ng sobrang maselos na babae. Yun lang. Tapos, ako may pagkasilusan din ako, pero slight lang. Hindi ganun talaga yung sobrang pagkasilosa ko. So, si Mr. ayun na, umuwi na siya. Ay, pumunta na siya ng Pinas, guys. So, ayun, nag-check-in na kami sa hotel. Siyempre, kumain pa pala kami sa labas. Nag-lunch kami kasama yung ate ko at saka yung pamangkin ko. Tapos, kilig-kilig si Lola ninyo, siyempre, first meeting. Ang bait-bait ni Mr. Sabi niya sa akin sa airport, sabi niya, oy, ihag ko sana siya. Sabi niya, wag muna kasi hindi pa ako nakaligo. Charot. Mabaho daw siya kasi ilang hours yung travel sa plane, diba? Nasa almost 15 hours. Direct flight kasi siya guys. Sa Cebu siya. From US, San Francisco to Cebu talaga siya. Tapos Cebu to Iloilo. Ganon. Tapos, yun na.
Sabi niya, wag mo muna ako i-hug kasi mabaho ako. Sabi ko, okay lang, kahit mabaho, kering-kering, charot. Hindi naman siya mabaho, guys. Char-char niya lang. Ayun, after namin mag-lunch, gala kami sa mall. Tapos, yun na, parang, even though we know each other, pero nagkukwentuhan kami kung ganito-ganito. Parang hindi naman kami guys nagkailangan. Parang, ano ngayon, hindi naman ako nailang sa kanya. Parang natural lang kasi everyday kami nag-uusap. Parang I know him very well na kahit first time namin mag-met in person. But video chat everyday talaga. 3 years na kami nagkukwentuhan. Right, babe? Yeah. We get like comfortable to each other, right, when we met. Like, I know you well, and then ganon. Tapos, ayan, iniyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan, ganon. Tapos nag-hotel na kami, tapos nag-dinner kaming dalawa. Tapos sa restaurant doon, sa taas ng hotel. Tapos binigyan niya ako ng sing-sing, saan siya nag-propose sa akin na ganito, ganyan, magpakasal daw kami. Tapos syempre si lola mo nag-yes naman, charot. Sino bang hindi mag-yes, diba? Apam na yan. At saka ang bait ni Mister, gwapo rin siya that time, at saka bata pa siya. I think he was 2017. Wait. 14, 15, 16, 17. 39 years old ata siya, guys. Yeah, 39. Pero bata niya patingnan. At saka ako, 31 I think, nung that time. 31. So, yun. Kilig-kilig si lola mo. Tapos kumain na kami ng restaurant. Ganon. At saka, may nangyari ba? Siyempre meron, di ba? Kasi nag-propose na nga. Tapos kakasal na. Charot, siyempre. Nagkakasakan. Ganon. Sino ba naman hindi, di ba? Maging asawa mo na rin yun. Ano ka pa eme-eme ka pa, hindi na yun uso ngayon, charot. Siyempre, may nangyari talaga. Siyempre, excited din si lola mo, 'di ba? Pero malaki ba o hindi? Siyempre, sasagutin ko 'yan. Malaki ba o hindi? Siyempre, malaki. Iba talaga yung yung sa mga yung size nila is different sa mga Pinoy, 'di ba? Iba talaga. Malakihan talaga, guys. At saka, syempre, malakihan at saka matigasan. Ganon. Charot. Sabi nila daw pag mga foreigner, malambot daw. Hindi naman. Depende ata yun eh. Sa experience ko hindi ha. Magaling kayo. Charot. At saka matigas. Hindi malambot. Syempre, malambot siguro yung pag matanda na. Eh, kung bata pa, syempre, medyo matigas yun, charot. Tapos, kung matanda kasi, iwan ko lang guys hindi naman lahat. But sa experience ko, syempre, hindi totoo yung sabi nila na malambot. Ganon. Ayan na. O sige na, yun na. Syempre, may nangyari na sa amin. Charot. Syempre, excited rin yung lola mo. Syempre, mapapangasawa mo. Syempre, serious din naman siya. At saka, ang tagal-tagal na rin namin na gano'n, nag-uusap kami online at saka nagkita kami. So, parang I know him very well na talaga, guys. At siya na talaga yung the one ko. Tapos, after no, nagpakasal na kami ni Mr. At nagstay siya ng 1 month dito sa Pinas. Doon sa Pinas pala. Tapos, nag-apply na siya. We are planning na pagbalik niya ng Amerika, i-apply niya na yung visa ko na CR1 para dalhin niya na ako ng Pinas or pumunta ng US pala, ano ba yan? Naku-confuse na ako. So, pagbalik ni Mr. ng Amerika, dinala niya na yung application namin na CR1 at saka pagdating niya dito ng US, in-apply niya na. And then, madali lang din, mga 14 months lang guys yung processing, all in all, nakapunta na ako ng US. Tapos, yun na yung namin, yung LDR namin ni Mr. Ay, bumalik pala siya, pumunta kasi siya March yun eh, and until April. And then, by May, bumalik siya, and then July, in-apply niya na.
how many, mga 10 months siguro, yun na nasa NBC, ano ba yun? National Visa Center ba yun? NBC na yung papers ko. Tapos, by September 2018 ba yun? Nag-medical na ako sa St. Luke's. Tapos, pasado yung medical ko. Hindi ako na sputum test. Thanks God, nakapasa ako sa medical ko sa St. Luke's. And then, after that, by September, during the 11 yun September 11, mansari namin ni Habi. Alam nyo ba na umuwi si Habi sa Manila? Nag-fly ulit siya papunta ng Maynila kasi andun ako sa Manila, diba? Tapos, nag-attend siya ng aking interview sa US Embassy. Guys, charot! Grabe, ang haba-haba ng hair ko kasi sinamahan talaga ako ni Mr. Tapos, sinorprise ko siya sinorprise ko si Mr. Pagdating niya, gumawa ako ng kaitsusan sa aming, gumawa ako ng kaitsusan sa room namin. May nakalagay, welcome back love, ganyan. So, ilagay ko na lang dito yung picture, guys. Tapos, ang sweet ni Mr. Niregaluhan niya ako ng kwintas, tapos may dala siyang marami siyang dala sa akin, guys. And I'm so happy naman kasi for the second time na meet ko yung asawa ko after how many months na LDR kami. Tapos, nagbisita ulit siya sa akin sa Pinas. At sinundo namin siya sa airport ng kasama ko yung best friend ko na sa Maynila, nakastay. Sinamahan niya ako sa airport, guys. Tapos, kinaumagaha the other day, the next day, interview ko na, guys, sa US Embassy. And then, sinamahan ako ni Mr. guys, sa US Embassy. Super, talaga. Madali lang, guys. Walang maraming hiningi sa akin sa interview kasi andun si Mr. So, yun, nakakatulong talaga siya, guys. So, ayan lang yung namin, yung love story namin kung paano ako nakapunta dito sa Amerika. Syempre, through my husband na Apan. So, ika-continue natin to, guys, kung ano yung papunta naman dito sa US, kung ano yung mga na-experience ko. Ayan, kwento ko sa inyo. Ayan, hanggang dito na lang muna kasi napahaba na tayo ng bongga. So, thank you so much, guys, for watching and for the support. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye, everyone. God bless.